Bigla ang outing ang ganap natin for today's video mga auntie ko. Kaya pala naman kagabi ay narinig ni auntie nyo na nagbabalak pala sila magpunta sa ilog. At ari namang aking bunsoy ay pagkaaga ding gumising, pagmulat ng mata ng auntie nyo ay nakaupo na sa kama. Aba, nadidinig ko din nga ho sa labas na nagkakaingay na din ang mga pailog. Nagsaing na din nga si bunso ko sa sobrang excited na papunta sa ilog. Tapos ay sinabi na nga din sa akin ni kuya na kung masama baga daw ako. Ay syempre naman dahil layas nga ni si auntie nyo ay masama kita, oo. Pati nga si inay ay tinanong ako kung masama daw baga ako. Ay syempre ay alam nyo na yun pag magkatanungan ay gusto rin sumama. Kaya naman kami ay lumarga na at kami naman ay dumaan pa din sa bayan at bumili kami ng mga pang-ihaw na isda. Umili din nga ako ng goto at sabi ko ay para makain muna ng umagahan bago maglangoy-langoy. May dala nga din kaming kanin gawa na nagsaing nga si Bunsoy ng maaga. Halaka. Ay ilang minuto nga lang din ang biyahe at nakarating na din kami sa Kalokmoy. Mas nauna nga din sila sa amin at dumaan pa nga kami sa bayan para bumili ng isda. Kanya-kanya nga kami dining bit-bit at gawa ng para hindi na namin abalikan at medyo magalakad pa naman kami ng kaunti din papunta dun pababa sa ilog. Habang nagalakad nga kami din pagkaingay-ingay na rin aking pamangkin na rin. Napakadaldal. Mga 3,065 laang naman na steps, hala na bilang. At mararating mo na yung pangpang ng ilog. Gadahan-dahan laang ho pala kayo din sa pagbaba at baka ho kayo dumaos-dos. Noong nakita ko ho yung tubig doon sa ilog ay parang gusto ko na agad tumubog. Ay hala, kayo naman. Nakaalala nga pala arehong si Kuya Babadine sa mga pababang are gawa ng baka magsigulong kami. Kita nyo naman ho, ang tarik na re ay pagka kayo gumulong din ay talagang diretso na sa paliligo. Ala! Maganda ho sana ay doon kami sa kabila kaso lang ho ay meron nagalaba kaya din muna kami sa kabilang banda. Saka ang sabi ho ng aming Kuya Babad ay malakas daw ho ang agos doon kaya delikado para sa mga bata. Kaya ho, dininalaan kami sa bandang ari at para safe naman lahat. Sobrang namis nga ni auntie nyo ang ilog kaya kita nyo tumubog na agad kahit hindi naman talaga marunong lamangoy ay husay. At ang mga bata din ho ay halos ayaw nang umahon sa paglalangoy. Hindi talaga kayang bayaran ang saya ng mga bata sa mga ganaring okasyon. Pinalo ko pa nga ng papa niya yung aking pamangkin na sabi ay maahon na at mauwi na. Ay talaga namang iling na iling ho. Yun, baga namang bago pala nag-enjoy ay yung apa uwiin na. Aba, kaya naman na. Tinawagan ko na nga muna din yung mga bata at sabi ko yung magsikain muna at mga wala pang almusal. Pinagsaluhan nga namin yung dala ni inay na isda at saka yung aking binili na goto. Tinulungan ko na nga din sina Kuya Dian gumawa ng habong at malapit ng uminit ng bungga ay mangingitim si auntie nyo. Hala, ang arte ng bata nari. Bihira nga din ho kaming magsama-sama ng garne, gawang yung iba ho ay hindi nagasamahan at yung mga iba naman ay may mga gawa pa. Gaya ho ng itay ay ayaw ho talagang sumama kahit anong pilit namin. Pinasundo pa nga ho namin sa bahay si Itay pero talagang ayaw hong sumama ay ano na. Pabayain na ho talagang hindi ho mahilig sa mga garning padali ang aking Itay. Ang gusto laang ho noon ay nasa bahay siya at pagkahapon ho ay may atagayan na gin. Aba kayo naman na. Nakagawa na pala kami diyan ng habong at nilatagan na lang namin ng dahon ng saging para may mapaglagyan ng mga gamit at pagkain. Siyempre naman ho ay masama hong mainitan ng mga pagkain at baka madaling mapanis at baka magaipot pa kami niyan. Hala. Pagkatapos naming latagan diyan ay inilipat na nga namin yung mga gamit para hindi mainitan. Tapos ay nagsimula na nga ding magpaapoy diyan si kuya gawa ng alutuin niya yung kanyang dalang manok. Paraan na nga laang din kung paano makakapagluto gawa ng aringahong lakad na rin ay biglaan lamang. Hinugasan na din namin ni ina yung mga binili naming isda at nilagyan ko na rin ng mga pampalasa para mamaya ay abangin na laang pagkatapos ng tinula. Bali 1 kilot kalahati laang huare, tilapia ho at saka tulingan. Tamang-tama naman at may binili din pala yung aking bayaw na tulingan ay di nadagdagan aring aming aihawin. Bumili din pala ako ng mga ilang pirasong talong at sabi ko parang masarap ang inihaw din na talong. Tapos ay bumili na rin ho ako ng mga puto para may akotib-kutibin kami. Hala, natapos na ho yung aming gawa kaya naman ligo na uli kami. Sabi ko nga ho ay yain ang umitim at minsan lang naman ho aring mga garneng pangyayari. Mas masaya nga siguro kung kumpleto kami kaso ay hindi ho nakasama yung iba. At kung nandini ho si Coco Martin ay talagang pamihadong meron akong kalandian din sa ilog. Hala, anong kirinari? Saka ho yung aking panganay ay nasa Cavite na kaya wala ho din. Luto na ho pala aring tinola at isinalang na naman ho diyan nung aking bayaw sa DIY na ihawan. Aba, anong galing ano? Yung mga isda na binili ko. Kita nyo naman kahit biglaan ho are talagang nakagawa tayo ng paraan para makaluto. Ay syempre gumawa din ho kami diyan ng mga DIY na cottage. Para lang ho malamig-lamig ang hulab at hindi talaga mangitim ng husay. Siyempre mamaya ho ay tirik na yung araw ay baka pati tayo ay matusta naman. Hala. Maya-maya pa ay dumating naman ang aking sisteret na hindi din sumama at ang akala ay hindi ako kasama. Ang akala ho niya ay mga lalaki lamang at mga bata ang mga kasama.
Kaya pinasundo ko ho at kakoy na din ni kami. Ang sarap ng pagmasdan na ang lahat ay nag-e-enjoy at nagsasalo-salo, oo. Kahit pa nga kakaunti yung aming pagkain na dala-dala, oo. Eto na nga din yung pinaka-bonding moments namin bago kami lumarga pa Cavite. Ilang araw na nga lang ho at kami lilipat na pa Cavite, kaya tamang-tama ho, aring lakad na ari. Sulit na sulit nga ni ang outing ay. Kahit pa nga biglaan ay mas maganda nga daw ho yun at natutuloy kapag plinano ay hindi talaga natutuloy, oo. Medyo matatagalan pa nga bago masundan aring outing na re, kaya sulit-sulitin na ho namin ngayon. Wala na ho kaming ginawa din kundi kumain ng kumain ay for the go. Pagkakaluto ho ay lapang namin ay kahusay. Wala hong magugutom sa pamilya na ari, halaka. Time check ho mga ante, mga mag-aalas 12 na ho ng tanghali ay lumipat na ho kami din sa kabilang banda ng ilog at gawa ng napakainit na. Hindi na ho kaya nung aming improvise na cottage yung init. Ay baka kung mag-stay kami doon sa gitna ay baka malitso na kami, hala. Medyo malilom nga ho din at gawa ng madaming puno. Nagluto na nga din ho pala kami din ng itlog at siya naming tanghalian. Gawa naman ho naubos na yung aming prinitong manok at aming pinapak, halaka. Kaya ho kami nagpabili ng 20 pirasong itlog at para naman aming tanghalian. Ay siya mga auntie ko, tara ho at kami inyong samahan din kumain at pagkatapos ay maligo na din ho kayo. Ay for the go.